Ngayon ay magluluto ako ng pata. Tapos gawin ko siya ng parang uh, sweet and sour ba. Yung pata na meron siyang haluan ko siya ng ng dried mushroom. So para makaluto, pupunta tayo ng palengke, guys. Di ko maisip kung saan palengke ang pupuntahan ko kasi itong area namin ay kukunti lang yung palengke dito. Mga 5 tao lang nagtitinda. Ayan, kukuha ko ng ticket ko. Tinitignan ko kung saan ba ako mamamalengke, sa Chunwan or sa Kwai Fong. So naisip ko na lang sa sa Mayfu na lang, at least medyo malapit doon, so mabilis lang pumunta doon, saka medyo malaki-laki na rin ng konti doon sa Mayfu. Kompleto din ang mabibili doon. Buti na lang eksaktong parating na yung train. O, ito na yung sasakyan ko papunta ng Mayfu. Nandito na ako sa Mayfu. Tumingin-tingin muna ako ng tinapay ni Lolo. At yung kinakain ni Lolo yung ganitong cake pa. Kasi hindi pwede sa kanya yung mga tinapay na medyo matigas, hindi na niya kayang ngangat-ngatin dahil wala siyang ipin. So nandito na nga tayo sa Mayfu. At mas mabuti dito kasi kompleto na dito. Medyo malaki. So ito na nga. Tapos papasok na ako dyan sa may so kinuhanan ko lang din muna itong mga dinadaanan ko. Matagal na ako dito, mga 14 years na ako dito. Kaso wala yung binitawan ako ng amo ko dahil nag-for good sila, pumunta sila ng Australia. Kaya nakapaghanap naman ako ng amo. Kaya yung ito naman, yung amo ko naman malayo ang malayo ang palengke. Buti na lang malapit din ako dito, isang istasyon na lang. So papasukan na rin itong konting yung mini store ba, may mga mura itong mga paninda nila, mura-mura. Ito, medyo hapon na kasi, kaya ang daming bumibili dito dahil talagang mura kumpara doon sa palengke. Talaga medyo mahal, kaya madaling nauubos yung gulay nila dito. Yung karne naman nila dito, yun din ang mahal. So punta ka na lang ng palengke. Dumaan lang ako, titingin lang, at nakabili din ako ng kahit na yung lang, isusok ko lang. Tapos doon yung paanong manok, doon ko na lang bibilhin. Paanong manok, paanong baboy, doon ka na lang mismo sa palengke. Ito namang watercress, ayan din, meron din dito sa lugar namin sa Tabuk, marami yan. Pwede dito kasi malamig kasi dito galing mga China, kaya pwedeng so, itong mga isda nila dito hindi naman ganong fresh ata. So pag hindi sa mga isda tsaka karne, hindi ako dito bumibili. Pero yung mga gulay, ito na nga, meron din silang okra dito. Mura lang ang okra nila dito. Ayan yung mga gulay nila. Mga prutas nila dito. Mura dito kasi dollar nilang gagamit. Pero kung papunta naman sa Pilipinas, yung dollars na ipapadala medyo malaki-laki na din. Ayan kompleto yung mga prutas nila dito. Ayan. Medyo mura na dito. Pero kung sa Pilipinas, daan-daan din. Kung sa Pilipinas, ang isang ng 3 piraso, 150 sa peso. Eto, pauwi na ako, kaya dinaanan ko ulit yung
bakery para makabili na to ng cake. Ito na, bili na ko ng isa. Kasi paborito ni Lolo ito. Malambot kasi, wala kasi siyang ipin, kaya ito na lang ang pwede niyang kainin. Mabayaran ko na para pauwi na din ako. Mabilisan lang, hindi ko kinuha yung pagbili ko ng paa ng manok kasi marami akong bit-bit. So ngayon, pagdating ko dito sa bahay, medyo nagutom na ako, kaya maghahanda ako ng noodles na kakainin ko. Tapos haluan ko na lang siya ng gulay. Serve na yung lunch ko. O, ito na. Ganito lang yung lunch ko kasi mas madaling iluto ba. Ayan. Madali lang na maluto ito. Pwedeng, saka paborito ko kaya ang noodles. Hindi rin pwede na kainin ko lang yung noodles niya na ganyan lang. Kailangan meron siyang mga gulay. Hindi ko rin makain yung noodles kung wala ng gulay. Tapos nakabili na ako ng ganitong buko juice. Tapos heto na rin, igagawan ko din si Lolo ng para sa kanya. Itong gigisa ko, yung salmon ba. Yan ang ganyan ang binibili ni amo ko na pwede sa kanya. Hindi pwede sa kanya yung kasi, yung yung noodles din. So, gulay lang siya saka ganyan, tapos lagyan ko siya ng kanin, yan din ang lunch niya. At ito na, start ko nang iluto yung yung paa ng baboy. Unahin ko muna yung bawang hanggang mag-brown siya. Ilagay ko na muna at isunod ko na din yung sibuyas. Pag nakita nyo mag-brown yung mga ingredients niya, sibuyas, bawang at pag nag-golden brown na, ilalagay na itong paa ng baboy. At hanggang sa mag-brown na din itong paa ng baboy para yung lasa ng mga sibuyas, bawang ay mapupunta dito sa loob ng paa ng baboy. Ang ingredients pala, lalagyan ko siya ng soy sauce. Tapos, pag yung ilalagyan ko sana ng yung ang dapat ilalagay dyan, dapat yung black vinegar. Kaso wala kaming black vinegar, kaya white vinegar na lang. At saka pala
Lagyan ko pala siya ng isang kutsarang oyster sauce para lalong sasarap. Tsaka lagyan ko siya ng paminta. Lagyan mo na din, budburan mo na din ng paminta. Nasa sa inyo kung dadamihan nyo na yung Ayan, lagyan ko ng paminta. Ubus na nga din yung paminta. Nakalimutan kong bumili kanina dun sa palengke. Meron pala dito. At saka yung sabaw pala ng pinagbabaran ko ng mushroom, ilalagay ko na din dyan. Para yung lasa ng mushroom mapupunta na din dyan. Konti lang ang nilagay ko dahil ang dried mushroom is malakas daw sa protein. Kaya mga 3 piraso lang ang nilagay ko. Tapos lagyan ko na din ng tubig. Hanggang sa magpantay dun sa karne yung tubig niya. Tapos at pagkatapos takpan, lutuin natin ng hanggang 45 minutes. Pagka malapit ng maluto naman siya ay ma-absorb yung tubig. Pagka na-absorb na pwede na, luto na siya dun. Tapos lagyan din siya ng rock sugar. Hindi pala rock sugar kundi bar sugar. Wala kaming rock sugar kaya ito na lang. Ayan, takpan ko na ulit. At hintayin natin na mag-absorb yung tubig niya. Maya-maya ilalagay ko natin yung carrots para meron siyang pandagdag at gustong-gusto naman ni Lolo yung carrots. Ayan, okay na siya, luto na siya. Hanguin ko na din at himay-himayin ko na din, tapos i-blender ko. Yun, ipapakain ko na kay Lolo.